Isang sira-sirang sasakyan, isang desisyong magbabago ng buhay, isang ama na mag-isang nagtataguyod, halos malunod sa dami ng paratang na hindi niya kayang labanan, ay nagmamaneho pa uwi. Isang gabi bumubuhos ang ulan mula sa langit, gaya ng kaguluhang bumubuhos sa buhay niya. Katatapos lang niya ng isa na namang dobleng shift para lang masiguradong hindi mapunta sa ampunan ang kanyang munting anak na babae. Doon niya siya nakita, isang babaeng hindi niya kilala, nakatayo mag-isa sa ilalim ng ulan sa tabi ng mamahaling sasakyan. Halatang desperado na tatakot, lubos na nag-iisa, pwede sana siyang dumiretso lang. Sa totoo lang, dapat lang siguro. Sa dami ng dinadala niya, wala siyang dahilan para huminto. Pero huminto siya. At ang hindi niya alam noon, ang munting kabutihang iyon ang magiging pinakamapanganib at pinakakamanghamanghang desisyon na gagawin niya. Bago tayo magpatuloy, nasaan ka sa mundo habang nanonood nito? Gusto naming malaman kung saan naaabot ang aming mga kwento. Balik sa loob ng sasakyan, tuloy lang ang pagwalis ng windshield wipers, parang orasan na humahataw sa salamin. Namumugto na ang mga mata ni Diego sa pagod. Maghapon siyang nagbubuhat, nag-aayos, naglilipat ng kahon, walang pahinga. Dahil kapag huminto siya, mapapaisip siya. At kapag nag-isip, maaalala niya ang mga pulang bilog sa kalendaryo, mga petsa ng paglilitis. Ibig sabihin, kakaharapin niya ang katotohanan. Sa loob ng 3 linggo, posibleng gumuho ang lahat. Napansin niya ang bahagyang kumikislap na hazard lights sa likod ng kurtinang ulan. Isang pulang luxury sedan ang nakahinto sa gilid ng Maple Avenue, masyadong mamahalin para kaya niyang bilhin. Halos hindi niya napansin sa una. Isang babae nakatayo sa tabi ng sasakyan, isa pa sa loob, abalang-abala sa pagtipa sa cellphone. Inangat ni Diego ang paa sa gas. Magpatuloy ka lang sa pagmamaneho, bulong ng isip niya. Pagod ka na, ayos lang siya. Ang may-ari ng ganyang kotse, siguradong may tulong, may pera, may insurance. Pero nakita niya kung paano nanginginig ang balikat ng babae, maaaring dahil sa lamig, maaaring sa inis, anuman yon tumagos sa dibdib ni Diego. At parang mula sa nakaraan, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Ang tunay na pagkatao ay hindi nasusukat kapag madali ang buhay, Diego. Nasusukat ito sa kung ano ang ginagawa mo kapag gumuho na ang lahat. At talagang gumuho na nga ang lahat. Antonio Diaz, ang pangalan pa lang pinakakabog na ang dibdib ni Diego. 6 na buwan na ang nakalipas, halos 50,000 dolyar ang nawala sa maliit nilang landscaping company. Si Antonio, ang taong minsang nagtiwala sa kanya, ay tumingin sa kanyang mga mata at sinabing, "Ikaw ang may gawa nito." Nagbago ang lahat noon. Ang mga bank records, emails, peke ang mga pirma, lahat ay nagpaturo kay Diego. Mas malalakas ang abogado ni Antonio, mas maraming pera, at mas malinis ang imahe. "Hindi maganda ang itsura nito," wika ng kanyang court-appointed lawyer. "Naniniwala ako sa iyo, Diego, pero patunayan ito, mahirap yan." Kapag napatunayang nagkasala, maaaring makulong si Diego ng 5 taon. Ibig sabihin 5 taon na malayo kay Teresita, ang kanyang 7 taong gulang na anak na babae na laging baligtad magsuot ng sapatos at may ngiting may pagitan ng mga ngipin. Iniwan sila ng ina nito noong 2 taon pa lang si Teresita. Nag-iwan lang ng sulat na hindi na niya kaya ang pagiging ina. Ang ideya na si Teresita ay mapupunta sa foster care nang wala siya, masyado nang masakit. Huminto si Diego sa likod ng pulang kotse. Bumulaga sa kanya ang ulan paglabas niya. Tumagos agad sa kanyang damit. Itinaas niya ang kamay. Dahan-dahang lumapit upang hindi siya katakutan. Lumingon ang babae. Kita niya nanginig ang katawan nito. Takot. Siyempre, mag-isa. Hating gabi, may estrangherong lumalapit sa gitna ng bagyo. "Ma'am," mahinahon niyang tawag, nakatayo sa layo, parehong kamay nakataas. "Ayos lang kayo? Problema sa kotse?"
Pinagmasdan siya ng babae, bumabagsak ang ulan sa kanyang mukha. Basang-basa ang kanyang damit. Sa wakas, tumango siya ng bahagya. Tumirik lang, ayaw na mag-start. Hindi nanginginig ang boses niya. Kalma, matatag, tila sanay maging in control. Pwede ko bang silipin? Tanong ni Diego. Hindi ako mekaniko pero marami na akong inayos na lumang kotse. Baka makatulong. Nag-alinlangan siya. Sa wakas, sige, salamat. Binuksan niya ang hood. Sumilip si Diego. Bumubuhos ang ulan sa batok niya. Pero sa sandaling iyon, ayos lang. Isa itong problema na baka kaya niyang ayusin. Walang korte, walang kasinungalingan, walang anak na nanginginig sa takot. Isang makina lang. Sinuri niya ang mga wire at koneksyon, maingat sa paggalaw at napansin niya ito. Maluwag ang battery terminal mo, sigaw niya. Baka natanggal nung makadaan sa lubak. May dala ka bang tools? Sa tingin ko, oo. Tumakbo si Diego sa trunk at kinuha ang lumang toolbox. Umaagos ang tubig sa kanyang muka habang nagtatrabaho. Nilinis niya ang kalawang, hinigpitan ng koneksyon at nagsalita habang ginagawa. Gaya ng ginagawa niya tuwing hindi makatulog si Teresita. Paubos na ang baterya mo, sabi niya. Nanginginig ang mga kamay sa lamig. Dapat mo na itong palitan. May gasolinahan mga 2 milya mula rito. Meron silang panibago. Kahit sa ilalim ng malakas na ulan at papalubog na liwanag, ramdam ni Diego ang mga mata niya sa kanya. May kakaiba sa babae, matapang, tiwala sa sarili, may presensyang hindi basta-basta nawawala sa paligid. Kahit basang-basa at stranded, panatag pa rin ang tindig niya. Hindi siya basta-basta lang. Mukha siyang sanay gumawa ng malalaking desisyon, sanay na pakinggan. Naikabit na ni Diego ang koneksyon ng baterya at umatras. Pinunasan ng ulan sa kanyang mukha. Subukan niyo po, sigaw niya. Sumakay siya sa kotse, ikinabit ang susi at tumandar ang makina. Ang ginhawang dumaan sa mukha ng babae ay totoo at agaran. Ngumiti siya, isang totoong ngiti, at biglang nagbago ang buong anyo niya para siyang nabunutan ng tinik. Magkano ang utang ko sa'yo? Tanong niya habang kinukuha na ang kanyang bag. Umiling si Diego at umatras palayo sa kanyang sasakyan. Wala na po ma'am, masaya na akong nakatulong. Siyam, sandali. Tawag niya, sabihin mo man lang ang pangalan mo para makapagpasalamat ako ng maayos. Lumingon si Diego, dumadaloy ang ulan sa kanyang mukha at sa isang iglap nagtama ang kanilang mga mata. May pasasalamat sa tingin ng babae pero higit pa roon may respeto. Para bang may nakita siya kay Diego na hindi nakikita ng karamihan. Diego, sagot niya. At marahil dahil sa matinding pagod, nadulas din niya, Diego Navarro. Salamat, Diego Navarro, sagot ng babae. Banayad pero matatag ang tinig. Maaring ikaw ang nagligtas ng gabi ko. Kung alam mo lang, naisip ni Diego habang bumabalik sa loob ng sasakyan. Kung alam mo lang kung sino ang pinasalamatan mo, isang lalaking pinaniniwalaan ng mundo na isang kriminal. Umalis siya, pinapanood ang hazard lights ng babae habang nawawala sa ulan. Hindi niya nakuha ang pangalan nito, pero sa loob ng 3 linggo, akala niya wala na rin iyong saysay. Nagkamali siya. 3 linggo ang lumipas, nakaupo si Diego sa isang korte, Hartford County Criminal Court. Nakasuot siya ng barong na hindi kanya. Pinautang lang ni Ginoong Flores. Ang kanyang abogado, wala siyang pambili. Basa ng pawis ang kanyang mga palad. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya para siyang nahihilo. Ito na ang sandali, ang magpapasya sa lahat. Makakauwi ba siya ngayong gabi para ihiga si Teresita? O 5 taon ba siyang makukulong? Pinapanood ang anak lumaki mula sa likod ng salamin sa kulungan. Nasa tabi niya si Ginoong Flores, abalang nagbubuklat ng mga dokumento. Tila kalmado, pero kita ni Diego ang kaba sa mga mata nito. Alam nilang pareho kung gaano kahirap ang laban. Isang kagaya ni Diego laban sa isang gaya ni Antonio Diaz, hindi patas.
Tumayo ang lahat para sa kagalang-galang na hukom Gloria Castillo, sigaw ng bailiff. Tumayo si Diego, nanginginig ang mga tuhod. Nakatingin siya sa sahig. Ayaw niyang tumingin. Hindi niya kayang makita ang mukha ng taong pwedeng tuluyang gibain ang natitira sa buhay niya. Pero may humila sa kanya para tumingin. Instinct, pagkadesperado, at doon niya siya nakita ang hukom. Papasok sa silid na may suot na itim na balabal, mahinahon at may autoridad. Umupo siya sa pwesto ng hukom, tila likas na likas sa kanya. Biglang natigilan si Diego. Ang mukha na yon, ang mga mata, ang presensya, siya yon. Ang babaeng tinulungan niya nung gabing umuulan, ang nagpasalamat sa kanya na walang alam sa totoong sitwasyon niya. Hindi imposible. O baka hindi nga, habang tinititigan niya ito lalo siyang nakasisiguro, pero hindi ito makatuwiran. Anong posibilidad? Hindi na siya kagaya ng gabing iyon, maliwanag na sa korte, walang ulan, maayos ang ayos ng buhok, hindi basa at gusot. Suot niya ay robe ng hukom, hindi basang damit, baka imahinasyon lang ito. Baka ang takot at pagod niya ang naglalaro sa isipan niya, naghahanap ng kahit anong kapitan. Pero ang mga mata, ang boses, ang tindig, hinawakan ni Diego ang gilid ng mesa. Gusto niyang magtanong, gusto niyang makasiguro. Pero paano? Paumanhin po, Your Honor. Ako po ba ang tumulong sa inyo noong isang gabing umuulan? Sumulyap siya kay Ginoong Flores, pero abala ito sa pagbasa. Walang kamalay-malay sa bagyong gumugulo sa tabi niya. Si Hukom Castillo, naalala niya ang pangalan mula sa bailiff, ay nakatingin sa mga papeles, seryoso ang mukha. Kung kilala man siya, wala itong ipinakita, walang reaksyon, walang bakas. Baka nga nagkakamali siya, baka imahinasyon lang lahat. Nagsimula ang paglilitis. Pinilit ni Diego na intindihin ang mga argumento. Ipinakita ng prosekusyon ang kaso. Sumagot si Ginoong Flores, pero palaging lumilipad ang isip ni Diego sa babaeng nasa harapan. Siya ba talaga yon? Pwede ba? Tuwing tinititigan niya ito, lalo siyang naniniwala. At tuwing naniniwala siya, pilit niyang sinasabi sa sarili, imposible. Hanggang sa may nangyari. Ipinapakita ng prosecutor ang mga photocopy ng financial records. Yumuko si Hukom Castillo, sinuri ang mga ito ng mabuti. Ginong Davis, aniya matalim at malinaw ang tinig. Mga kopya lang ito, nasaan ang orihinal? Napatigil si Diego. Siya nga, sigurado na siya, pero kahit isang tingin hindi siya binigyan ng pansin. Wala ni isang sulyap, walang indikasyong naaalala siya nito. Wala. At kahit ganon, sigurado si Diego. Siya nga iyon. Nanatiling kalmado ang mukha niya, propesyonal at matatag habang pinipiga niya ng diretsahan ang prosekutor tungkol sa ebidensya. May seryosong isyong ipinapahiwatig ng mga dokumentong ito, matigas niyang pahayag. Hindi itutuloy ng korte ang paglilitis base lamang sa tila mga ilang ulit ng kinopyang dokumento. Lumingon siya kay Ginoong Flores. Pinagbibigyan ang kahilingan niyo para sa forensic review. Magpapatuloy tayo kapag naipresenta ang orihinal na dokumento. Parang kidlat ang tunog ng martilyo ng hukom sa katahimikan ng silid. Napakislot si Diego. Nagsimulang mag-alisa ng mga tao sa courtroom pero nanatiling nakaupo si Diego. Masyado pang magulo ang isipan niya para gumalaw. May sinasabi si Ginong Flores sa tabi niya, ipinapaliwanag kung gaano ito kabihira, kung paano nito pwedeng baguhin ang lahat, pero halos hindi niya ito naririnig. Sinundan ng mga mata ni Diego si Hukom Castillo habang kinukuha nito ang kanyang mga folder at pumasok sa pribadong silid sa likod. Siya nga ba talaga iyon, yung babaeng tinulungan niya sa gitna ng ulan? Siya rin ba ang tumulong sa kanya ngayon o guni-guni lang pag-asa sa gitna ng kawalan? Gusto niyang maniwala. Buong puso niyang gustong paniwalaan na totoo iyon. Pero walang kasiguraduhan. At ang hindi pagkakaalam na iyon ay susunod sa kanya tulad ng anino sa loob ng 2 linggo.
Sa loob ng kanyang silid, sumandal si Gloria Castillo sa likod ng pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ang palad sa kahoy, malakas ang tibok ng puso niya. Magulo ang isipan, Diego Navarro. Hindi niya inakalang makikita niya ang pangalang iyon sa isang korte. Siya ang lalaking tumigil sa gitna ng bagyo para tulungan siya. Tumanggi sa bayad, ngumiti kahit halatang pagod, at sinabi ang pangalan niya bago nawala sa dilim ng ulan. Nakita niya ang pagkakilala sa mga mata ni Diego nang pumasok siya sa korte. Naalala siya nito, sigurado siya. May nakita siyang pag-asa, pagkalito, pag-aatubili. Pero wala itong sinabi dahil hindi ito sigurado. At hindi rin siya nagpakita ng senyales na kilala niya si Diego. Nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha, gaya ng nararapat. Dahil kung umamin siya, kailangan niyang magbitiw sa kaso. At kung ganoon ang mangyari, mapupunta ito kay Judge Patterson. Pinikit niya ang mga mata, pinisil ang sentido. Nilabag niya ang halos lahat ng alituntunin ng pagiging hukom. Pilit niyang pinabilis ang pagsusuri sa ebidensya, isang bagay na dapat ay matagal nang ginawa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para sa isang taong may personal siyang koneksyon. Pero ano ang alternatibo? Pabayaan ang isang lalaking makulong dahil sa tamad at pabayaang proseso? Pabayaan ang isang ama na mawalan ng lahat dahil walang gustong magsiyasat? Alam niyang mahina ang kaso, pero walang ibang huminto upang questionin ito hanggang ngayon. Minsan sabi niya sa sarili, ang katarungan ay nangangahulugan ng paggawa ng mahirap na desisyon, kahit may kapalit. Sana lang tama ang naging pasya niya. Lumipas ang 2 linggo na parang ilang buwan. Pumasok si Diego sa trabaho. Sinusundo si Teresita kay Ginang Reyes. Nagbabasa ng kwento tuwing gabi at pinipilit ngumiti. Pero gabi-gabi, gising siya sa dilim, iniisip, siya ba talaga yon? Naalala ba niya ako? Siya ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng forensic review? O katang-isip lang, pag-asang hawak ng isang desperadong ama? Isang gabi, habang nakatitig sa kisame, may narinig siyang mahinang tinig. Daddy, ang lakas ng iniisip mo, hindi ako makatulog. Sorry anak, matulog ka na ulit. Yung tungkol sa korte? Oo. Sabi ni Mrs. Reyes, tinutulungan daw ng mga hukom ang mabubuting tao. Pantay-pantay daw sila. Sana nga, Teresita, bulong niya. Sana nga. At dumating ang Martes, ang araw na nagbago ng lahat. Tumawag si Ginoong Flores habang nasa trabaho si Diego, nanginginig ang boses sa emosyon. Diego, lumabas na ang report. Lahat nandun. Lahat ng inaasahan natin. Si Antonio ang may gawa ng lahat. Peke ang mga dokumento, binago ang files, may pruweba na. Ayos ka na? Bumigay ang tuhod ni Diego. Napaupo siya sa kahon, umiiyak habang hawak ang telepono. Halos hindi makapagsalita. Babalik tayo sa korte bukas, sabi ni Flores. Gustong ipagpatuloy agad ni Judge Castillo. Judge Castillo, siya nga kaya, baka bukas, sa wakas, makumpirma niya. Kinabukasan, tumingin si Judge Castillo sa courtroom, kalmado at makapangyarihan ang tinig. Matapos suriin ang forensic report, aniya, natuklasan ng korte na ang ebidensya ng prosekusyon ay nakabase sa peking dokumento. Ayon sa mga na-verify na digital records, si Antonio Diaz at hindi si Diego Navarro ang may kagagawa ng embezzlement. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa silid. Mr. Navarro, lahat ng kaso laban sa inyo ay ibinabasura with prejudice. Nag-ingay ang buong courtroom. May palakpakan, mga bulungan, halakhak. Pero walang narinig si Diego. Hindi siya makagalaw, nanginginig ang mga kamay, lumuluha ang mga mata, malaya na siya. Tunay na malaya, pero hindi pa tapos si Judge Castillo. Bukod pa rito, dagdag niya, ang kasong ito ay isasangguni sa district attorney. May mariing rekomendasyon na kasuhan si G. Diaz para sa pandaraya, pagnanakaw, pamemeke at pagsira sa katarungan. Huling bagsak ng martilyo. Tapos na.
Tumingala si Diego, nagtagpo ang kanilang mga mata at sa iglap na iyon, lahat ay naging malinaw. Siya nga, alam niya ang lahat mula pa noon at pinanindigan pa rin niya si Diego. Pero bago siya makapagsalita, bago niya maisip kung anong sasabihin, tumayo na si Judge Castillo, kinuha ang kanyang mga folder at tahimik na pumasok muli sa kanyang silid. Niakap siya ni Ginoong Flores, nagsimulang magsalita tungkol sa civil case, kompensasyon, hinaharap, pero halos wala siyang narinig. Nakatitig lang si Diego sa saradong pintuan ng chamber. Gusto niya itong pasalamatan. Kailangan niya, pero paano mo babalikan ang hukom na nagligtas sa buhay mo? At tanungin kung naaalala ka ba niya bilang lalaking nag-ayos ng sasakyan niya sa ulan? May mga bagay na masyadong malaki para sa salita, masyadong komplikado para sa salamat, masyadong makapangyarihan para ipaliwanag. Lumabas si Diego mula sa korte bilang isang malayang tao, pero kahit hawak ng kanyang mga kamay ang kalayaan, ang puso niya ay puno pa rin ng tanong, at kahit papaano, sa kaibuturan ng kanyang loob, alam niya. At kailangan niyang makahanap ng paraan para magpasalamat. Lumipas ang 6 na linggo na parang panaginip. Nakapagtrabaho si Diego sa isang mas maganda at maayos na hardware store. Mas maraming oras, mas mataas na sahod, at mga benepisyong sa wakas ay nagbigay ng tunay na katatagan sa buhay nila. Nakauuwi siya para sa hapunan gabi-gabi. Puno ng mga drawing ni Teresita ang maliit nilang refrigerator, mga rainbow, puso at mga stick figure na may nakasulat, "Daddy is free." Gamit ang matamis, magulong baybay ng isang batang 7 taong gulang. Maganda ang buhay. Mas maganda pa sa inaakala ni Diego matapos ang lahat ng pinagdaanan nila. Pero may isa pa ring bumabagabag. Hindi pa rin siya nakapagpasalamat ng maayos sa kanya. Hindi pa niya napatunayan kung totoo ang iniisip ng puso niya, na ang babaeng tinulungan niya sa ulan ay ang mismong hukom na tumulong sa kanyang mabuhay muli. Isang hapon, habang nagre-restock ng mga paninda sa aisle 7, ironically, sa automotive section, may narinig siyang tinig mula sa likuran. "Excuse me, alam mo ba kung saan ko mahahanap ang battery terminals?" Lumingon si Diego at natigilan. Nakatayo siya ron. Wala nang itim na balabal. Wala na sa upuan ng hukom. Isang babae lang sa jeans at sweater, nakalugay ang buhok at may ngiting banayad. "Ikaw yon!" bulalas ni Diego at nahulog ang kahon ng windshield wipers na hawak niya. "Alam ko na, sa korte akala ko guni-guni lang. Pero hindi pala." Ngumiti ang babae, mas malambing ngayon. "So naalala mo nga ako?" "Paano ko hindi maalala?" sagot ni Diego. "Boses mo, mukha mo, pero duda pa rin ako sa sarili. Iniisip na baka gawa-gawa ko lang dahil gusto kong maniwala." Lumapit siya ng bahagya. "Pero ikaw rin, di ba? Alam mo rin na ako yung tumulong sa'yo." Tumango si Gloria. "Nang makita ko ang litrato mo sa case file, nabitawan ko ang hawak kong mug. Alam ko agad kung sino ka. Pero hindi ka nagsalita. Kung umamin akong kilala kita," paliwanag niya, "kailangan kong mag-recuse sa kaso. At kung gano'n ang nangyari, si Judge Patterson sana ang humawak." Pumikit si Diego. Ang pangalan pa lang, sapat na. Kung siya ang naging hukom, sigurado guilty na agad ako. "Malaki ang posibilidad," sagot niya ng mahina. "Isa siya sa may pinakamataas na conviction rate sa buong estado. At hindi siya pala kaibigan sa mga public defenders." "Ibig sabihin, pinagsapalaran mo ang lahat." "Trabaho ko, karera ko, kredibilidad ko," sabi ni Gloria, matatag ang boses. "Oo, pero uulitin ko pa rin kung kailangan." Tumahimik ang paligid. Nasa gitna sila ng mga istante ng mga gamit, pero para bang huminto ang oras. "Bakit?" tanong ni Diego. "Bakit mo ginawa yon para sa isang taong minsan mo lang nakasalubong sa ulan?" "Dahil," sabi ni Gloria, "sa isang iglap nakita ko kung sino ka." Tinitigan niya si Diego, seryoso ang mga mata. "Tumigil ka para sa isang estranghero sa gitna ng bagyo. Ginamit mo ang sarili mong gamit, hindi ka humingi ng kapalit kahit halatang ikaw rin ay may pinagdadaanan.
Ang ganong tao, hindi nagnanakaw, hindi nagsisinungaling, ginagawa ang tama kahit walang nakakakita, ngumiti siyang muli, at hindi ko kayang hayaang mawalan ng lahat ang taong kagaya mo dahil lang sa sistemang walang pakialam sa katotohanan. Naluwa si Diego. Iniligtas mo ang buhay ko, ang buhay ng anak ko. Hindi, sagot niya ng banayad. Ikaw ang unang tumulong. May dahilan kang dumiretso na lang noong gabing yon. Pagod ka, may iniisip, natatakot, pero tumigil ka pa rin. Ipinapaalala mo sa akin na may kabutihan pa rin sa mundo, na may mga taong tumutulong dahil tama lang iyon. Hindi ko pa nakuha ang pangalan mo nung gabing yon, aminado ni Diego. Naalala ko rin yon, ngumiti si Gloria. Binigay mo ang sayo, Diego Navarro, pero hindi ko naibigay ang akin, hindi ko naisip noon. Sa tingin mo, nag-iba sana ang lahat kung naibigay mo? Siguro, sagot niya sabay hinto. O baka naman, lahat nangyari ayon sa dapat mangyari. May isa pa, dagdag niya habang nakangiti. Noong trial mo, dinala mo ang anak mong babae sa korte, di ba? Tumango si Diego. Oh, si Teresita. Wala kaming bantay noon. May sakit si Ginang Reyes, kaya sa labas lang siya naghintay. Nagbigay siya ng drawing, ani Gloria, nagniningning ang mata. Ipinabot sa akin ng bailiff, ngumiti si Diego. Yung judge na may superhero cape. Sabi niya sa bailiff, may magic hammer daw ako na nagpapalayo sa masasamang tao. Tumawa si Diego, isang masaya, tunay na tawa na tila bumasag sa lahat ng bigat sa dibdib niya. Hanggang ngayon, akala niya may kapangyarihan ang gavel mo. Sinasabi niya sa buong klase na yung babaeng may magic hammer ang nagligtas sa tatay niya. Gusto kong makakita pa ng mga drawing niya, sabi ni Gloria. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbago ang tono ng boses niya, mas banayad. Siguro, sa isang kape, kung okay na, tapos na naman ang kaso. Tumibok ng mabilis ang puso ni Diego. Pasasalamat, gulat at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Pwede na, sagot niya, puno ng damdamin ng tinig. At gusto ko yon, gusto ko talaga. Sabado, dinala ni Diego si Teresita sa isang maliit na cafe sa downtown. Sinabi niya na gusto ni Miss Gloria makita ang mga drawing ni Teresita. Buong umaga, maingat na pumili si Teresita kung alin ang dadalhin at nagpalit ng damit 4 na beses. Siya ba yung magic hammer lady? Tanong niya, masiglang tumatalon-talon. Ngumiti si Diego. Oh, anak, siya yon. Oo, siya, sagot ni Diego habang nakangiti. Maganda ba siya? Tanong ni Teresita, nanlalaki ang mga mata. Sobrang ganda. Mabait ba siya? Pinakamabait. Di susuotin ko yung princess dress ko, yung dilaw, kasi dilaw ang kulay ng saya at masaya na tayo ngayon di ba daddy? Lumuhod si Diego sa harap ng anak, puno ng damdamin ng puso, masakit sa ginhawang paraan. Pinakamasaya tayo ngayon, baby girl. Habang pinapanood ni Diego si Teresita na makita si Gloria sa kabila ng kafe at halos manginig sa tuwa, may naramdaman siyang pagbabago sa dibdib niya. Parang pag-uwi, Daddy, Daddy, siya na yung magic hammer lady! Sigaw ni Teresita sabay hila sa kanya palapit, parang isang bagyong 7 taong gulang. Tumayo si Gloria at sa mismong sandaling naabot siya ni Teresita, nakita ni Diego ang pagbago ng ekspresyon nito. Ang formal at kontroladong hukom ay nawala, pinalitan ng totoong saya. Hi, ako si Teresita pero tawagin mo na lang akong Teresita kasi yun ang tawag sa akin ni Daddy pag mabait ako. Mabait ako ngayon. Sunod-sunod ang mga salita habang inabot niya ang isang iginuhit na larawan. Ayan o, ikaw yan na may magic hammer at yan yung kapa mo. Kasi obvious naman na kailangan ng kapa ang mga superhero. Obvious nga, sagot ni Gloria na may ngiting malambing, dahan-dahang binubuksan ang ginuhit. Lumambot ang mga mata niya sa makukulay na krayola. Ang ganda nito, Teresita. Alam ko, sagot ng bata sabay upo sa tapat ni Gloria. Magaling ako sa drawing at sa pagkain ng pancake. Meron ba dito nun? Habang humahabol si Diego, hingal at pawisan.
Teresita, dahan-dahan, para kang ipo-ipo. Mabilis at malakas ang ipo-ipo, Daddy, so thank you. Ngumiti siya, di namamalaya na hindi papuri iyon. Tumawa si Gloria, isang totoo at magaan na tawa. At para kay Diego, iyon na ang pinakamagandang tunog sa mundo. Sa korte, mahigpit at formal siya. Pero ngayon, kasama si Teresita, ibang-iba. Tao siya, mainit, totoo. Parang isang taong hindi lang panauhin sa buhay nila, kundi bahagi ng hinaharap. Sa ibabaw ng pancake at mainit na tsokolate, dumaloy ng natural ang usapan. Kuwinento ni Teresita ang mga pakikipagsapalaran ng stuffed animals niya, gamit ang iba't ibang boses para sa bawat karakter, at 2 beses na ibuhos ang tsokolate dahil sa sobrang sigla. Tapos si Mr. Fluffington, yung rabbit ko, sinabi kay Princess Sparkle Paws, tawag namin sa kanya Sparkles, na kailangang iligtas ang kaharian. Pero naligaw sila sa grocery kasi hindi marunong magbasa ng mapa ang rabbit. Pinunasan ni Gloria ang natapong inumin, ngumiti. Grabe naman ang plot twist niyan. Puno ako ng plot twist, sagot ni Teresita. Sabi ni Daddy dapat daw gumawa ako ng mga pelikula. Sumimsim siya sa bagong tsokolate, naiwan ang whipped cream mustache na pinatawa si Gloria. At tila sa perpektong timing, tanong ni Teresita, magiging girlfriend mo ba si Daddy? Kasi sabi ni Mrs. Angela maganda ka raw at kailangan ni Daddy ng girlfriend kasi malungkot siya palagi. Namula si Diego, Teresita, ano naman, siya naman nagsabi, hindi ako. Pero sangayon ako. Maganda ka tapos may magic hammer ka, best combo yon. Pinilit ni Gloria na hindi tumawa pero kumikislap ang mata sa tuwa. Well, sagot niya, magiging magkaibigan muna kami ng daddy mo at tingnan natin kung saan patungo. Okay, tango ni Teresita, seryoso. Pero kung gusto mo malaman, magaling akong mag-share ng daddy. Gumagawa din ako ng friendship bracelets. Gamit ko lang yung masayang kulay. Ayoko ng boring. Habang masigasig na ikinukwento ni Teresita ang kanyang bead collection, napatingin si Diego kay Gloria. Nagkatitigan sila, ngumiti siya, isang tunay na ngiti. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Diego kung gaano kaayos ang lahat. Hindi ito awkward, hindi ito pilit, ito'y natural. Parang matagal nang patungo sa sandaling ito, simula pa noong gabing umuulan at nagtagpo ang mga mundo nila. Ibinaba siya ng universo sa bingit, isinama sa takot at sakit, pero ibinigay din ang gantimpala, isang pangalawang pagkakataon, isang bagong buhay, at isang babae na naniwala sa kanya noong pinakakailangan niya ito. Naging regular na ang coffee dates nila. Minsan kasama si Teresita, minsan silang dalawa lang, pero palaging may halakhak. Palaging may lambing, pareho silang mahilig sa old black and white movies, pareho silang sablay sa pagluluto, pareho silang naulila ng maaga at napaaga sa responsibilidad. Sa ika-4 nilang lakad, nagpunta sila sa zoo. Habang naglalakad sa penguin exhibit, tumakbo si Teresita sa unahan, nagniningning ang dilaw na coat sa gitna ng maulap na araw. Daddy, hawakan mo ang kamay ni Miss Gloria para hindi siya mawala, sigaw niya, patakbo papunta sa Sea Lions. Hindi naman siguro kailangan, utal ni Diego. Okay lang, bulong ni Gloria, sabay hawak sa kamay niya. Para sa kaligtasan, syempre. Oo, tama, safety. Pero iba ang tibok ng puso ni Diego. Mainit ang kamay niya at parang likas lang na naroon iyon. Pagdating ng 3 buwan, nagsimula na silang mag-date ng mas seryoso, quiet dinners para sa dalawa lang habang si Ginang Reyes ang nagbabantay kay Teresita. Nag-uusap sila ng bukas tungkol sa takot, pag-asa at mga lihim na hindi pa nasasabi kaninuman. At pagkatapos, laging may interrogation si Teresita. Nag-holding hands ba kayo? Nagpa-cute ba si Daddy gamit yung weird niyang tawa? Pinag-usapan niyo ba ako? Kasi ako talaga ang best topic. Isang gabi, pagkatapos ng isang napakagandang date, nakatayo sila sa tabi ng kotse ni Gloria.
May bagong battery na ang red sedan ngayon. Minsan pabirong sinasabi ni Gloria na dapat padalhan ng thank you card ang pothole na naging dahilan ng pagkikita nila. Nakasandal siya sa pinto ng kotse, ngumiti at nagsabing, "Pwede ba akong magsabi ng isang bagay?" "May isang bagay akong siguro hindi dapat sabihin," panimula ni Gloria habang nakasandal sa kanyang kotse. "Maaring masyado pang maaga, baka matakot ka. Pwede mong sabihin kahit ano," sagot ni Diego ng banayad. "Nung nakita ko ang pangalan mo sa case file, nung na-realize kong ikaw yon, nataranta ako. Hindi lang dahil sa ethics, oo, totoo naman yon. Pero dahil nung gabing yon sa Maple Avenue, sa ilalim ng ulan, pinaalala mo sa akin ng isang bagay na akala ko ay nawala na sa mundo." "Ano yon?" tanong ni Diego. "Kabutihan. Yung simpleng, tapat, makataong kabutihan. Pagod na pagod ka. May lahat ng dahilan kang magpatuloy. Harap mo na ang kaso, nakataya ang kinabukasan mo, pero tumigil ka. Nabasa ka habang tumutulong sa isang estranghero. Gumamit ka ng lumang gamit na tinapala ng duct tape at hindi ka man lang humingi ng kapalit. Sa sandaling iyon, alam ko na. Isa kang taong dapat ipaglaban." Napatitig si Diego, puno ng emosyon ng dibdib. "Ipinagsapalaran mo ang lahat para sa akin." "Ipinagsapalaran ko ang karera ko," sagot ni Gloria, matatag ang boses. "Ikaw, ipagsasapalaran mo ang anak mo. Magkaiba yon. Ang ginawa ko ay ang minimum na hinihingi ng hustisya. Pero ang ginawa mo noong gabing yon ang tunay na karakter." Hinalikan siya ni Diego, mabagal, maingat at puno ng lalim ng totoo. Pagkatapos, pareho silang nakangiti. "Magiging imposible si Teresita pag nalaman niya to," natatawang sabi ni Diego. "Gusto niya ng lahat ng detalye. Baka itanong pa niya kung may fireworks," biro ni Gloria. "Sasabihin ko meron, yung pinakamagaganda," ngumiti si Diego. Pagsapit ng ika-6 na buwan, naging natural na bahagi na si Gloria ng mundo nila. Alam niya na ayaw ni Teresita sa kabuti, maliban na lang kung tawagin itong power-up veggies. Alam niya na kayang ayusin ni Diego halos lahat gamit lang ang duct tape at pasensya. Nahanap niya ang saya sa gulo ng maliit nilang apartment, isang tahanan na puno ng halakhak at pagmamahalan, higit pa sa mga mansyon. 1 taon at 3 buwan pagkatapos ng paglilitis na muntik ng gumiba sa lahat, handa na si Diego. Pumili siya ng sing-sing, hindi magarbo, pero maganda kasing kinang ng mga mata ni Gloria tuwing tumatawa siya. Plano niya ang isang romantikong proposal sa parke kung saan naganap ang kanilang ikatlong date, yung date kung saan ininsist ni Teresita na hawakan ni Daddy ang kamay ni Miss Gloria para hindi siya mawala. Pumayag si Ginang Reyes na bantayan si Teresita. Lahat ay handa, maliban sa isang problema. Hindi kailanman naging magaling si Teresita sa pagtatago ng sikreto. Habang papalapit sila sa perpektong lugar, biglang may boses mula sa likod ng puno. "Tatanungin mo na ba siya kung gusto niyang pakasalan tayong dalawa, Daddy?" sabi ni Mrs. Reyes. "Parang sumasabog na sa bulsa mo yung sing-sing." Napatigil si Gloria, gulat na gulat. Napahawak sa bibig ng lalaki ang mga mata. "Teresita, dapat nasa kay Mrs. Reyes ka. Surprise to," gulat ni Diego. "Nasa kanya ako kanina," paliwanag ni Teresita, tuwang-tuwa. "Pero sabi niya dapat nandito ako para sa importanteng moment. At saka, mahirap magtago ng surprise. Parang pag pinigilan mong tumawa kapag may nagsabi ng pupi, hindi mo lang kaya." Nagsimula nang mapansin ng ibang tao ang eksena. May mga ngumiti. May ilang kumuha ng video. Namula si Diego, pero si Gloria tumatawa, umiiyak at tumatango. Kaya lumuhod si Diego doon mismo sa damuhan, katabi ang anak niyang tumatalon-talon at mga estrangherong nakatingin. Gloria Castillo, simula niya habang nanginginig ang mga kamay na hawak ang singsing. "Iniligtas mo ang buhay ko sa maraming paraan. Nakita mo ako noong panahong hindi na ako nakikita ng mundo.
Naniwala ka sa akin kahit lahat ay bumaliktad, tiningnan mo ako, hindi bilang pagkabigo, kundi bilang tao. Nakita mo rin ang anak ko, hindi ako gulo, singit ni Teresita. Ako ay enthusiastic. Ang enthusiastic kong anak, patuloy ni Diego habang nakangiti. At sa hindi ko maintindihang paraan, minahal mo kaming pareho. Buo kami dahil sa'yo. Ipinakita mo sa amin na minsan yung taong tinulungan mo sa dilim ang siyang nagdadala ng liwanag. Huminga siya ng malalim. Pakasalan mo ba kami? Sige na, sigaw ni Teresita. May napili na akong flower girl dress, dilaw yon. Umiiyak na si Gloria pero nakangiting abot-tenga. Oh, bulong niya. Oh, sa inyong dalawa, habang buhay. Tumalon si Teresita at niyakap si Gloria ng buong lakas. Sabi ko na nga ba? Sabi ko kay Daddy, yes, ang isasagot mo. May utang sa akin si Mrs. Reyes ng $5. Nagpustahan kayo? Gulat ni Diego. O naman, may inside information ako, magaling akong matchmaker. Nagpalakpakan ng mga tao sa paligid. May ilan pang pinunasan ng luha. Best proposal I've ever seen, sigaw ng isang matandang babae. Salamat po, sagot ni Teresita, kumakaway na parang nanalo ng award. Ako po ang nagplano. Hinila ni Diego si Gloria sa isang mahigpit na yakap. Hinalikan siya ng banayad, habang si Teresita ay gumawa ng malakas na ew sound sa likod nila. Pagkatapos, okay, tapos na to, pwede na tayong mag-ice cream kasi feel ko ice cream moment na talaga to. At ang kasal ay itinakda sa susunod na tagsibol. Seryoso si Teresita sa pagiging flower girl at unofficial wedding planner. Gumawa siya ng mga color-coded checklist, nag-schedule ng maraming practice runs at nag-insist sa full rehearsal. Kailangan natin mag-practice, Daddy. Paano kung makalimutan ko kung paano maghagis ng petals o kaya masyadong malakas ang pagkakahagis at tamaan ang mukha ng bisita? Sisirain nun ang mga pictures. Sigurado akong magiging kamangha-mangha ka, baby girl. Oh, alam ko naman, pero kailangan ko maging thorough, ganyan ang mga profesional. Ang hardin kung saan ginanap ang seremonya ay simple pero napakaganda. Mga puting upuan sa maayos na hanay, mga bulaklak na nakasabit sa mga puno at gintong liwanag na tila spotlight ng kalikasan. Si Ginang Reyes, na parang lola na ni Teresita, ay umiiyak halos buong seremonya. Si Ginong Flores, ang dating public defender ni Diego, ay naging best man. Sa kanyang toast, sinabi niya, marami na akong nasaksihang katarungan sa karir ko, pero ang makita silang dalawa ay higit pa roon. Ito ay ang universo na itinutuwid ang isang bagay. Si Ana, court clerk ni Gloria, ay maid of honor at umiyak ng masaya mula simula hanggang dulo ng kanyang speech. Si Teresita na ngayoy 8.5, isang detalye na pinipilit niyang itama, ay lumakad sa aisle suot ang kanyang napiling dilaw na bestida, nakangiting parang araw. Mahigit 40 beses siyang nag-rehearse, pero sa mismong sandali, nag-skip siya imbes na maglakad. Masaya ang pag-skip, paliwanag niya sa lahat. Science yan, nabasa ko kung saan dapat lahat nagsiskip. Sa kasal, nang itanong ng opisyal kung may tututol, hindi napigilan ni Teresita ang sarili. Bulong pero rinig ng lahat. Kapag may nagsalita, lalabanan ko. Marunong ako ng karate. 3 moves na nga alam ko eh. Naghalakhakan ng mga bisita pati ang officiant na pahinto sa tawa. Nang oras na ng singsing, inihatid ni Teresita ang pillow na parang ginto ang laman. Para sa inyong kaalaman, anunsyo niya sa mga panauhin, ako ang nagplano nito lahat. Matchmaker na ako ngayon. Kung may gusto maghanap ng love, hanapin niyo ako pagkatapos. Mura lang rates ko. Lumingon siya kay Ginang Reyes. Ikaw na sunod. Halos mabulunan si Mrs. Reyes sa champagne niya at muling nagtawanan ang buong crowd. Ang mga panata, vows, ay simple, tapat at galing sa puso. Nangako si Diego na laging titigil para tumulong sa iba.
na patuloy niyang gagamitin ng duct tape at determinasyon para ayusin ang mga sirang bagay, na magiging ama siya na karapat-dapat kay Teresita at partner na kailangang-kailangan ni Gloria. Nangako si Gloria na hindi titigil sa paglaban para sa hustisya, na gagamitin ang magic hammer ng may karunungan, na yayakapin ang kaguluhang masaya ng isang batang 8 taong gulang na may dilaw na bestida, at hindi makakalimot sa lalaking minsang nagpakita sa kanya ng tunay na kabutihan. Habang nagpapalitan ng singsing, bumulong si Teresita kay Mrs. Reyes. Ito na ang pinakamagandang nagawa ko sa buong buhay ko. Magaling talaga ako sa love stuff. Sa reception, seryoso rin si Teresita sa pagiging party planner. Tinuruan niya si Ana kung paano mag-floss, sayaw, binigyan ng DJ notes, more encanto please, at kinuwento sa lahat ang kanilang kwento ng pag-ibig. Ganito yon, kwento niya sa isang grupo ng bisita. Inayos ni Daddy ang kotse niya sa ulan kasi mabait siya. Tapos iniligtas siya ni Miss Gloria sa masamang tao kasi amazing siya. Tapos gumuhit ako kasi artistic ako. Tapos nagmahalan sila. Tapos sinabi ko na dapat silang magpakasal. Ngayon pamilya na kami. May tanong? May nagtaas ng kamay. So sinasabi mo ikaw ang dahilan ng lahat nito? Obviously, tumulong sila ng konti pero ako talaga ang nagplano. Gifted ako. Habang sumasayaw sa kanilang first dance, bumulong si Gloria, ang dami kong nilabag na patakaran para sa'yo. Sulit ba? Bulong ni Diego pabalik. Tumingin si Gloria kay Teresita na ngayoy tinuturuan si Mr. Flores kung paano gawin ang worm dance, hindi tagumpay pero puno ng sigla, at binalikan si Diego. Sulit lahat, sagot niya, at hinalikan si Diego sa gitna ng hiyawan at palakpakan. Mula sa kabilang side, sigaw ni Teresita, "Oh, get a room, joke lang ang romantic, sige lang." Sa father-daughter dance, sumali si Gloria dahil sabi niya, family moment ito. Tumingala si Teresita sa kanila, seryoso ang mga mata. Masaya ako, bulong niya, pinakamasaya sa buong buhay ko. Ako rin, baby girl, sagot ni Diego, halos maluha. Ako rin, sabat ni Gloria, sabay yakap sa kanilang dalawa. Good, ngiti ni Teresita, kasi ngayon may mami na akong nagtuturo ng batas at may daddy akong nagtuturo kung paano ayusin ang mga bagay. Unstoppable na ako. Ako na ang magpapatakbo ng mundo. Yan mismo ang kinatatakutan ko, natatawang sagot ni Diego. At saka kailangan natin ng aso. Lahat ng pamilya may aso. Check ko na. Batas yon. Pag-uusapan natin. Sabay na sabi ng parehong magulang. Yun ang parent code para sa malamang oo. Nararamdaman ko na, madali kayong mapagod. Hindi natin laging alam kung paano magtatapos ang kwento natin. Akala ni Diego, matatapos ang kanya sa loob ng courtroom, hiwalay sa anak. Naniniwala siya noon sa mundong walang lugar para sa mabubuting tao, sa katarungang malamig, sa kakulangan ng pangalawang pagkakataon. Nagkamali siya. Si Antonio Diaz ay nagsisilbi ng 5 taong sentensya para sa pandaraya. Lumabas na ang katotohanan at ang hustisya kahit huli ay dumating. Ang hindi alam ni Diego noon ay nagsimula ng kumilos ang hustisya sa kanyang pabor mula pa noong sandaling may estrangherong huminto sa ulan at may isang taong naniwala sa kanya. Si Gloria na ilang taon nang gumagawa ng desisyon sa korte ay natutong minsan, ang paggawa ng tama ay hindi tungkol sa pagsunod sa patakaran, kundi sa pagsunod sa puso. At si Teresita, hindi lang siya nagkaroon ng nanay, nagkaroon siya ng bayani. Isang babaeng nagpapatunay na ang kabutihan at tapang ay maaaring magsama, na ang paniniwala sa isang tao ay pinakamakapangyarihang regalo. At oo, tunay na may magic hammer kung ginagamit mo ito sa tama. Isang ama na handang tumulong sa estranghero, isang hukom na nanindigan para sa hustisya, at isang batang babae na naniniwala sa pagmamahal at mahika. Sama-sama, naging pamilya silang hindi nila alam na kulang sa kanila
At doon, nagsimula ang tunay na pagbabago. Kung naalala mo dahil sa kwentong ito na ang kabutihan ay palaging bumabalik, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. At ikwento sa amin, ano ang pinakabait na ginawa ng isang estranghero para sa iyo? Baka iyon na ang susunod naming ikukwento. Dahil tayong lahat, bawat isa sa atin, ay may kakayahang tumigil sa ulan. Lahat tayo may magic hammer. Kung magiging sapat lang tayo katapang para gamitin ito,